Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. And what's up mga kamay, this is Jobel and welcome to my vlog at eto na naman ang isang edisyon ng ating video upload. Sa video upload po natin ngayon is pag-uusapan po natin ang importance po ng basic first aid po. Lalong-lalo na po yung tinatawag nilang CPR or yung cardiopulmonary resuscitation. So napaka-importante po itong bagay na ito, lalong-lalo na po sa pang-araw-araw nating pamumuhay dahil hindi naman po natin alam kung kailan po aatake yung tinatawag nilang heart attack. So sa video pong ito is i-discuss ko po sa inyo yung mga natutunan ko po at pwede nyo rin po itong i-apply upang makatulong po tayo at mailigtas po natin or ma-extend po natin yung buhay ng mga inaatake sa puso. So gusto ko lamang pong i-share sa inyo, no? Bali sa company po namin nabigyan po tayo ng opportunity na bigyan po tayo ng training sa first aid. And from the last 4 years po is sinicertify po tayo ng Ministry of Health dito sa UAE para maging certified na first aid. So ituturo ko po sa inyo yung step by step na gagawin po natin kung na-encounter po natin yung ganitong senaryo na meron po tayong nakitang inatake sa puso. So yung mga ituturo ko pong technique sa inyo is pwede nyo po itong i-apply. So step by step po ituturo ko po sa inyo kung paano po ito. So meron po tayo ditong video clips na kung saan ay nakuhanan ko po yung actual na recertification ko po nung nakaraang last 2 months I think. So sa video ito, ihihimay-himayin natin isa-isa kung ano yung mga dapat po natin gawin or step by step na pwede natin gawin at paano natin i-approach yung mga taong inaatake sa puso na paano sila lapatan ng first aid hanggat hindi pa po. So meron po tayong video dito na kung saan ako rin po yung nasa video, kung saan kinuhanan ko po yung video ito nung nagkaroon po kami ng recertification ng first aid po dito sa company namin. So dito po sa video ito makikita nyo po yung step by step procedure kung paano po i-approach yung mga inaatake po sa puso. First we will assess, we will check if there is any risk. If there is no risk, we can approach. Ayun na nga po, no, ang pinakauna po nating gagawin pag meron po tayong nakitang tao na suspected po nating inatake sa puso dahil kadalasan po yan is unconscious po yung mga yan. So unang-una po nating gagawin bago po natin i-approach yung taong suspected po nating inatake sa puso is i-check po muna natin yung surroundings natin. Huwag po tayong basta-basta lalapit sa senaryo na kung saan nandun po yung nakahandusay na suspected po nating inatake sa puso. Huwag po natin i-approach agad yung area kung nasaan siya. I-check po muna natin yung lugar, kung safe ba itong lapitan dahil hindi po natin alam kung ano yung mga pwedeng risk na pwede po nating ma-encounter dun sa senaryo. Hindi po natin alam, baka meron po diyang mga nakaladlad na wire or mga hazardous na bagay na pwede rin pong maging sanhi ng pagiging maaksidente rin po tayo. Then, upon approaching, we will address the patient if it is responding or not. So we will kneel down and we will tap on his shoulder. Sir, are you okay? So second thing po na gagawin natin is i-approach once na check na po natin na safe po yung lugar para i-approach po yung suspected na inatake po sa puso or sabihin na natin nakita po natin siyang inatake sa puso. So ang second thing na gagawin po natin is i-approach po natin yung tao po. So i-acknowledge po natin siya by tapping in his shoulder po. Lalong-lalo na po pag unconscious po yung tao, itatap po natin yung shoulder. So i-acknowledge po natin na nandun po tayo at ipapakita po natin yung presence na nandoon po tayo sa kwan na yon. I-check po natin kung conscious po yung tao. Sir, are you okay? He is not responding. Then we will check the airways. While checking, it is normal, there is no blockage. If there is blockage, what I do? If there is a blockage, then what do we do? If there is a blockage and you can remove the object, Yeah. if you cannot remove it, deal with the situation by doing the CPR.
Because at that time, by doing the CPR, the object maybe will go down. Okay? Get my point. So if there is a blockage, remove it. You can. Especially with kids, with children. If you have children, guys, I don't know. But if you have kids, they are the most people who are taking things. Yeah, kids always, anything they see, they follow. So parents, they are suffering from this situation. So sometimes you can see the object if you open the mouth. So just even if he will vomit, put your fingers inside and catch it. Okay, continue. Sir. Okay. Now airways not blocked. Yeah, airways is not blocked, it is clear. We have to check for the breathing now. Okay. Lower your head, check if it is breathing, and check the chest if it is elevating or not. Okay. So there is no movement on the chest, there is no air breathing. So we will call for help. Help! Help! What's happening? Sir, the patient is not breathing. Please call ambulance and bring me the AED. At ayun na nga po, no, once na na-approach na po natin yung unconscious na tao, ang susunod na approach na po na gagawin natin is humingi po tayo ng tulong. Napaka-importante po tayong humingi ng tulong dahil ang ilalapat po natin ay first aid lang po, hindi po ito permanente. So, tumawag po tayo ng tulong at kung meron pong mga taong available dyan, abisuhan sila na, ito yung pinaka-importante sa lahat, abisuhan na tumawag po ng ambulansya o tumawag po ng mga paramedics upang sila po yung tutuloy dun sa ibinigay nating first aid dun po sa, at ayun na nga po, no, na-inform na natin yung mga kasama natin sa surroundings na tumawag sila ng ambulansya or paramedic. So ang susunod naman po nating approach is i-check po natin yung pulso ng pasyente. Napaka-importante pong i-check yung pulso ng pasyente dahil hindi po natin alam kung meron pa po tong heartbeat or pulse rate na tinatawag nila, no. So napaka-importante pong i-check iyon. So ang susunod naman po natin gagawin is i-check po natin yung passageway or yung lagusan ng hangin, which means yung sinasabi ko pong bunganga or ilong. Napaka-importante pong i-check yung mga area na yan kung mayroong mga naka-block or mayroong mga nakasagabal sa paghinga or passageway ng hangin. Napaka-importante pong i-clear yan kung sakasakaling mayroong pong mga obstruction na nandyan. Paano po natin siya i-clear? Gamitin po natin kung just in case meron po tayong mga hand gloves or surgical gloves, mga pwede po natin gamitin or disposable gloves. Gumamit po tayo ng disposable gloves at tanggalin po natin yung mga obstruction na nandoon. Kung wala, Lock your elbows. Use your upper body position. Why? Why? Because the heart is in the center. Your heart is not here. There Your is heart no heart is on the left side, there is no heart on the right side. So if you fall in line, don't do until I got you now. here. I love you. Yeah, I got you here. It should be in the middle. And when somebody is shot in movies, like people like me who are professionals, when we go to movies and we see somebody was shot, and, oh my God! And we laugh and people get angry. Why we are laughing? We are laughing because he's touching here and there is nothing here. If you are dying, touch here because your heart will start from here. So guys, heart is in the middle. This is why we give the pressing in the middle. Remember this, okay? Thank you. Okay, we will do now 30 repetition. I wish that you do it in the right way. Okay, check on the before performing, checking the lines on the lower keyboards. Okay. Then we will put our palm and we will do the 30 repetition. Look, guys. 1, 2, 4, This is the way. 7, 8, 9, 10, 11. at darating na po tayo sa punto na kung saan pag nalaman natin ang pasyente ay walang pulso at hindi po siya humihinga, dito na po papasok yung pag-a-apply po natin ng CPR or yung cardiopulmonary resuscitation po. Ang una po natin gagawin is i-check po natin yung sa dibdib po, i-check po natin yung center ng dibdib or yung center ng chest at dun po natin ilalapat yung kamay natin. Doon po natin siya ilalapat at gagawa po tayo ng 30 na pag-pump sa dibdib po, 30 repetition. 30 repetition ang gagawin natin at pagkatapos po ng 30 repetition is mag-a-apply po tayo ng rescue breath. Ang tawag po doon is rescue breath, yung binubugahan po ng hangin yung bunganga po nung pasyente. Hold on the head and forehead. And we will use our two fingers under the chin, lift it. Then we will give the 2 rescue breath. You have to close the mouth. Oh yes, yes, yes.
You have to close the nose. Because if you give the air without closing the nose, it will go up. So hold the head. Chin up. Close the nose. Then breathe. Okay. Inhale. Mhm. Breathe. Very good. Inhale. So, ang una po natin gagawin bago po natin i-apply yung tinatawag nilang rescue breath is i-apply po natin. Bali, ang gagawin po natin is medyo i-elevate po natin yung leeg para mag-open po yung lalamunan po ng pasyente. Napaka-importante po nito dahil pag hindi po natin medyo in-elevate yung ulo ng pasyente is mawawalang saysay po yung rescue breath po natin dahil hindi naman po papasok yung hangin dahil nakasara po yung lalamunan. Then ang susunod na po nating procedure is i-apply na po natin yung rescue breath. Bago po natin i-apply yung rescue breath is napaka-importante po na meron din po tayong proteksyon sa sarili natin. So gagamit po tayo ng aparato na kung saan ito po ay isang one-way valve na plastic na kung saan ilalagay po natin ito sa bunganga po ng pasyente. So pag binugahan po natin siya ng hangin, bali yung hangin lang po natin ang papasok dun sa pasyente at hindi po tayo makokontamina kung meron man pong sakit yung pasyente na yung hangin babalik po sa bunganga natin. So napaka-importante pong gumamit po tayo ng aparato na to dahil sa panahon ngayon talagang uso po yung hawaan ng sakit. So once na ilagay na po natin yung one-way valve po sa bunganga po ng pasyente, i-apply na po natin yung rescue breath So tatakpan po natin yung ilong ng pasyente, elevated yung leeg at bubugahan na po natin siya ng 2 rescue breath po. Pagkatapos po natin siyang bugahan ng 2 rescue breath, uulitin lang po natin yung repetition ng CPR. Again, 30 repetition po dun sa dibdib. Ipapump po natin siya ng 30 repetition at the same time, pagkatapos po ng 30 repetition is gagawin na naman po natin yung rescue breath po. So, paulit-ulit lang po yan. At kung dumating po kayo sa puntong napagod na po kayo dahil talagang itong process na ito ay nakakapagod po, pwede po kayong humingi ng tulong sa mga nakapaligid po sa inyo na gawin yung ginagawa ninyo. Kasi madali lang naman pong ituro ito at gagawin po natin ito hanggang dumating po yung paramedic o yung ambulansya na tutulong sa inyo upang i-reiterate sa inyo mga kamay. Huwag po nating titigilan yung pag-apply po ng CPR hanggat hindi po dumarating yung tamang paramedics or yung ambulansya para po ipagpatuloy yung paglapat po sa kanila. Napaka-importante po ito. Huwag kayong titigil or pag nagkaroon na po ng conscious yung tao at na-revive nyo po siya using the traditional CPR is ang gagawin po natin, ilalagay po natin siya sa recovery position. Ano po yung recovery position? Bali dito po sa picture na ito, pinapakita po yung tamang paglagay po ng recovery position ng isang taong nagkaroon po ng aksidente or nagkaroon nga po ng heart attack. Napaka-importante po nitong nakalagay po siya sa recovery position. Bakit po? Kasi pag hindi po natin siya inilagay sa recovery position, there is a chance or may pagkakataon po na talagang may mag-block na naman po sa mga kanyang airways, ganyan. So napaka-importante po talagang ilalagay po natin siya sa recovery position po. And ayun na nga mga kamay, nakarating na naman tayo dito sa dulo ng ating video upload na gusto ko pong ipaalala sa inyo. Ang first aid po ay hindi lamang po ginagawa sa pinagtatrabahuhan natin. Ang first aid po ay ginagawa pang araw-araw nating buhay. Dahil po ang aksidente ay wala pong pinipiling lugar yan. Kaya kung sa tingin po ninyo ay naging educational yung pag-uusap natin ngayong araw na ito, ay i-click mo na yung subscribe button at ang notification bell para maging updated ka pa sa mga susunod nating video. At kung meron po kayong mga gustong topic na gusto po nating pag-usapan, is just comment down below po at kung sa tingin ko naman po ay kaya ko pong bigyan ng content yung gusto nyo pong i-request na topic na pag-uusapan natin, is gagawan po natin siya ng content. Muli po, ito po si Jovelito TV at maraming salamat po at nakarating po kayo sa dulo ng ating video. And once again, this is Jovelito TV Official saying bye-bye!